Praise God po. Tumayo po ang lahat para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang lahat po ng mga may Biblia, makibukas po sa aklat po ng Juan, Kabanatang 8, mga talatang 31 hanggang 32. Inuulit ko po, John chapter 8, verses 31 to 32. Ganito po ang sinasabi. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudayong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y nagsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay mga kayong mga alagad ko, at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Purihin po ang salita ng Diyos, at i-welcome po natin ang kanyang lingkod, Pastor Albert Catheter. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na muli niyo kami tuturuan ng inyong Santong Espiritu sa oras nito. Kayo po ang laging manuwalhati, kayo po ang laging madakila. Dito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa lahat ng nagsabi na Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Narinig natin yung tinatawag na Project Nehemiah. Masarap po yun na nagagawa natin ang pagkakaisa sa gabay ng Santong Espiritu. Kaya ang topic ko ay connected din doon na sinasabi, the challenge to continue. Merong challenge na pinagagawa sa atin ng Diyos. Ito ay tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon, pagtitiwala sa Kanyang salita, at patuloy gumagawa para sa Kanyang dakilang kalooban. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoon sa verse 31 na binasa natin, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay ng mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya ito ay challenge to continue. It reflects the ongoing nature of faith and growing in Christ. Yung pangako ng Diyos, yung freedom, the promised freedom and transformation of God in our life, ay tuloy-tuloy. If we remain steadfast to His presence and to His Word. Yan ang sabi ng Panginoon na dapat alalahanin natin kung tayo mananatili sa Kanya, ang salita niya ay mananatili sa atin, ano man ang ating hilingin, ano man ang ating nais, ay pagkakaloob ng ating Diyos na buhay sa bawat isa sa atin. Kaya, the promised freedom and transformation for those who remain steadfast. Tuloy-tuloy, walang pagmamali sa ating paglilingkod sa Panginoon dahil yan ang gusto ng Panginoon na matatnan tayo, na manatili tayong dapat hanggang wakas dahil hindi lang tayo maliligtas pero pinagpala ng ating Diyos na buhay. Meron tatlong challenge, 3 challenge to continue. Ano yung tatlong bagay na gusto ng Panginoon sa challenging o na challenge na binibigay ng Diyos sa atin, na kailangan ito ay tuloy-tuloy na gawin natin sa ating buhay. Kaya nga sabi ng verse 31, if you hold to my teaching, you are really my disciples. If you hold to my teaching, kaya yan sabi ng kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Yan ang gusto ng Panginoon, na talagang manatili tayo sa Kanyang mga katuruan. Manatili tayo sa Kanyang sinasabi sa atin para patuloy tayong ginagabayan. Kahit saan tayo magpunta, sabi ng Panginoon, maging matapang tayo, maging malakas tayo. Sabi ng Panginoon, wherever we go, God is there to help us, to protect us, everything. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya number 1, ano ba yung challenge
na gusto ng Panginoon, yung ebidensya, the evidence of abiding. Abiding, yung pananatili sa presensya ng Diyos sa Kanyang salita. Kasi sa Kanyang salita, gusto ng Panginoon na bubuhay tayo sa Kanyang salita. Kailangan sumasama tayo sa Kanyang salita, nagpa-participate tayo, and we remain. Live, dwell, and remain in His teaching. Yun ang gusto ng Panginoon pag tayo ay patuloy na nag-aabay. True discipleship is marked by an ongoing commitment to God's Word. Gusto ng Panginoon na tayo ay nagtatalaga ng ating buhay sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, siya mismo ito, yung kanyang presensya na gumagawa sa buhay natin ay mararanasan kung tayo ay tunay na mga mananampalataya, tunay na sumusunod sa kanyang mga gusto, sa kanyang kalooban. Kaya lahat ng kailangan natin, sabi ng Panginoon, if we prioritize God, His kingdom, and His righteousness, then all these things will be added unto us. Kaya merong bagay, it requires 3 things sa pag-abide sa Panginoon. Number 1, daily devotion. Daily devotion. Napakahalaga nito. Dito, mas lalong pinapalapit ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa Panginoon. Kailangan lagi tayong may devotional time. Yung pagbibigay natin ng devotion sa Panginoon, yung ating sincerity, yung sacredness of our fellowship with God, yun yung mahalaga. At doon natin naririnig ang tinig ng Diyos. Nasabi ng Panginoon sa John 10:7, God, the sheep, my sheep hears my voice. Ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Kailangan natin ng daily devotion. Ano ba yung devotional na ito? Ito yung magpabibigay ng oras sa Kanya. Pagbibigay ng pagsambang awitin sa Panginoon at ibibigay natin ang puso natin sa Kanya araw-araw. Yan ang napakalaga para lagi tayong nakakonekta. Kaya sabi ng Panginoon, wherever you go, I will be with you. Kasi nga nasa devotional time tayo. Yung connection natin sa Panginoon, gusto ng Panginoon, lumalim tayo in our connection with our God through the power of the Holy Spirit. Number 2, it requires obedience. Para yung ebidensya, makita natin na tayo ay ginagabayan ng Panginoon araw-araw. Kaya merong pinagagawa ang Diyos at nagagawa natin dahil nandun tayo, lagi tayong konektado sa Diyos at nakasusunod tayo. Kaya if we are willing and obedient, we will eat the best of the land. Ang akurin niya ng Diyos, Isaiah 1:19. Kaya napakalaga na kung tayo susunod na hindi napipilitan. Kasi sabi ng Deuteronomy 28:1-14, maranasan natin ang lahat ng pagpapala sa ating pagsunod sa Diyos. Napakahalaga nito. Kaya yung pagsunod natin sa Panginoon, nakita po natin ang buhay ni Abraham. Naging kaibigan din ng Diyos. Kaya nga dahil nga, lagi siya sumusunod pag nagutos ang Diyos, agad-agad ginagawa niya. Nakasulat niya sa Genesis chapter 12, sa Genesis chapter 22, ang buhay ni Abraham, para makita natin na talagang siya yung sumusunod. Yun ang gusto ng Panginoon. Dahil din sa providing na talagang sinamahan ng Panginoon. Talagang nakikipagtawaran pa ito si Abraham sa panahon na Sodom and Gomorrah na ang kanyang pamangkin ay naroon. Kaya palapit at talagang nangungusap ang Diyos. Ang Diyos ay nangungusap. Naririnig ang kanyang mga lingkod. Sabi niya, my sheep hears my voice. Kaya nga po, napakasarap. Habang tayo dumadalo sa pagtitipon, diyan pa lang sa upuan, kinakausap ng tayo ng Diyos. Totoo yan. Kasi dalas na dalas ko yan. Nasa upuan ka pa lang, meron ng mini-mention ng Diyos, ano ang gagawin mo sa mga susunod na araw. Lagi siyang konektado. Lagi tayong konektado. Kaya tayo, nariyan, nakaupo,
Pero pinakikinggan ng Diyos, habang pinakikinggan ng Diyos ang topic na ngayong umaga, pinakikinggan din natin yung fresh revelation of God in our life para patuloy tayong mag-enjoy, na mamuhay tayo sa pananampalataya. At yung pananampalataya, gusto ng Panginoon, hindi na nanatiling maliit na pananampalataya. Gusto ng Panginoon tumataas yung level of our faith. Ile-level up niya. Kaya depende yan, yung connection natin sa Lord, kung gaano tayo lumalalim. Lumalalim po ba tayo sa Diyos? Amen. Napakasarap na lumalalim tayo sa Diyos. Deeper awakening, deeper awareness, deeper relationship, and deeper, yung palalim ng palalim sa salita ng Diyos. Kailan nauunawaan natin yung pinagagawa ng Diyos? Ang kailangan lang, lagi tayong nakakonekta sa Kanya. Sabi, and then pangatlo po, faithfulness. Yung katapatan natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Matthew 24:13, ang mananatiling tapat hanggang wakas maliligtas. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya hindi tayo iiwanan ng Diyos. Lagi tayong sasamahan, lagi tayong iingatan, at ito ay pangako sa mga lingkod ng mga nauna pa. Hanggang sa ngayon, lahat tayo ay pinangakuan ng Diyos na hindi tayo iiwan, ni pababayaan man ng Diyos. Totoo po lahat ng sinasabi ng Panginoon. Naranasan po ba natin ang mga pangako ng Diyos? Amen. So kaya nga po, tandaan natin, sabi ng John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo. Name it. Lahat. Sabi ng Panginoon, anumang nais ninyo. At matutupad iyon para sa inyo. Yan ang pangako ng Diyos. Ang gusto lang, manatili tayo sa Kanya. Manatili ang lahat ng mga salita ng Diyos. Kailangan, bukang bibig natin ay siya mismo. Nasabihin natin, ako ay mahal ng Diyos. Ako, ang Diyos ay puno ng pagpapala, puno ng mahabaging puso. Ang Diyos ay laging nag-iingat sa atin. Napakabuti ng Diyos. Kahit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga anak. Sabi po ng 2 John 1:9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa Kanya ang Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay nasa Kanya ang Ama at ang Anak. Kaya hindi tayo dapat mabalisa, hindi dapat tayo matakot, hindi dapat tayo nag-iisip na parang wala ang Lord. Yan ang pangako niya. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, kailangan maintain yung ating buhay, kailangan talaga nakasulat yung ginagawa natin. Hindi yung gawa-gawa lang natin, baka ito pwede na. Hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating word. Kung ano ang sinabi ng Diyos, huwag na natin daragdagan yun. Hindi natin pwedeng bawasan ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng dagdagan na ginagawa ng kaaway. Doon sa panahon, doon sa Garden of Eden. Dinagdagan niya. Na kapag kinain niyo ba yun? Kinain ito. Sabi niya, mamamatay kami. Sino may sabi? Nakita niyo? Kaya pwedeng madagdagan. Yun ang ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Pero kung nananatili tayo, kung ano lang ang sinabi ng Diyos, yun lang ang ating paniwalaan. Yun lang ang ating buhay. Dahil yun ang sasamahan tayo ng Diyos kung sumusunod tayo sa Kanyang mga turo. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo at nagdaragdag dito ay wala sa Kanya ang Diyos. Kaya makikita natin, kapag tayo ay masunurin sa Diyos, mararanasan natin lahat ng mga lingkod ng Diyos. Isa-isahin natin doon sa Old Testament lahat. Kung ano lang ang sinabi ng Diyos,
yun ang ginagawa. Si Ezekiel, si Nehemiah, si Jeremiah, lahat yan, si Daniel, lahat ng mga lingkod, hindi dinadagdagan yung mga salita ng Diyos dahil nga ang presensya ng Diyos at alam natin sumasama ang Diyos sa mga taong tapat sa kanyang mga salita. Ang gusto lang ng Panginoon, maging tapat tayo sa mga sinasabi ng Diyos at mararanasan natin ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Amen! Amen! Pangalawa po, the enlightenment of truth. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin, maunawaan natin yung kanyang kalooban, yung kanyang mga salita. Ano ba yung meaning ng enlightenment? Enlightenment refers to the state of gaining knowledge, understanding, or insight, often leading to a deeper awareness or spiritual awakening. Kaya nga yung Great Awakening na binibigay ng Panginoon, yung binibigay na revival, hindi lang sa church na ito, yung mga nangyaring mga awakening o revival, spiritual awakening sa mga ibang lugar, sa Amerika, sa ibang lugar, sa iba-iba, sa Colombia, yung ginagawa ng Panginoon sa iba't ibang dako, na ito pinapaalam sa atin ng Diyos with state of gaining knowledge. Pero hindi lang basta knowledge of His Word. Kailangan we understand. Kailangan nauunawaan natin ito. So, binibigyan tayo ng perspective o magandang, malinaw na pananaw, insight. Kaya kapag binabasa natin ng Biblia, binibigyan tayo ng insight ng Panginoon. Binibigyan tayo ng fresh revelation of God na ito ay galing sa Santong Espiritu para maunawaan natin yung kanyang mga salita. Kailangan naunawaan natin ito. Yun ang gusto ng Panginoon para lumalim yung ating pangunawa sa pinagagawa ng Diyos sa ating buhay habang naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon. Hinahanda lang tayo. Kaya gusto ng Panginoon, tuloy-tuloy lang. Challenge to continue in our life as a Christian. Kailangan maliwanag. Kailangan sumusunod. Sumusunod sa kanyang salita. At kailangan inuunawa ang kanyang salita. Yan ang gusto ng Panginoon. Sabi ng verse 32a, then you will know the truth. Then you will know the truth. Nakita niyo po kailangan maunawaan natin yung katotohanan. Pag ito'y naunawaan natin, may papamuhay natin. Magagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pero kung tayo ay hindi natin inuunawa yung mga salita niya, paano natin ito magagawa? For example, inaalin tulad ko lang ang salita ng Diyos sa isang mapa. Meron tayong mapa. Meron tayong direksyon. Yun ang gusto ng Panginoon na unawain natin yung mapa, or the map of our life, yung ating traveling, na travel dito sa lupa. Lahat tayo nakikipamayan. Lahat tayo naglalakbay. Yung paglalakbay natin, sa gabay ng Diyos, kaya minsan meron pagsubok, may mga problema. Habang naglalakbay, marami tayong dinadanas na maraming pagsubok sa kabila na tayo ay sinasamahan ng Diyos. If we abide in His Word, we abide in His presence, sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga nais natin ay pagkakaroon ng Diyos habang tayo ay naglalakbay. Lahat po tayo nasa may lakbayin. Lahat po tayo may kanya-kanyang takbuhin. Kaya kailangan natin ang gabay ng Diyos. Hindi natin kayang takbuhin kung tayo lang ay mag-isa. Kaya kailangan natin ng Ama at Anak kung sumusunod tayo sa mga turo ng Panginoon. Yun ang sabi niya. Abiding in God's Word brings understanding of His truth, which transforms our minds and guides our lives.
Yan yung bagay na gusto ng Panginoon. Kung susunod tayo sa kanyang mga salita, nagdadala ito ng pangunawa sa katotohanan. Nagpapabago ng ating isipan. Hindi yung isip natin ang masusunod. Laging nagtatanong tayo, Lord, ano ba yung mga dapat kong gawin? Sabi niya, kailangan itiwala natin ang ating mga puso, o buong puso, ang lahat ng ating plano, itiwala sa Diyos. Kaya nga, nasa taong pagpaplano, sabi ng Kawikaan chapter 16 verse 1, nasa taong pagpaplano, pero nasa Diyos ang pagpapatupad. Nasa taong pagpaplano, pero nasa Diyos ang katagumpayan. Yan ang sabi, Kawikaan chapter 16 verse 9. Kaya dapat alam natin, na ang nagpaplano, tayo pwede magplano. Pero may plano ang Diyos, may the best na plano ng Diyos. Kaya ngayon sa atin, kung okay lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, itiwala mo ang iyong buhay ng buong puso sa Panginoon. And lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge me. Acknowledge Him. And He will direct our paths. Para makita natin ang diretsyo at nangyayari yung kanyang dakilang plano sa atin. Lahat tayo may design. Bawat isa sa atin nakadesenyo na yan. Kaya yan ay nilalakaran natin, pero planado na yan ng Diyos. Ang direktor ng buhay natin ay ang Diyos. Kaya lahat siya nakaplano. Kung kailan ka nabuhay, kailan ka rin mamamatay, planado ng Diyos lahat yan. Kung dadaan ka sa pagsubok ito, planado ng Diyos yan. Pero alam ng Diyos, sasamahan ka niya at hindi ka pababayaan ng Diyos sa mga nangyayari sa iyo. Ano mo pagsubok yan? Mahirap man, madali, napakahirap. Ang Diyos ay lagi kang sasamahan. Sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Siyempre tayo serious. Nakakapabayun. Umiti naman po tayo. Huwag tayong nakaseryoso. Kasi ang buhay natin, pag nag-serious tayo, baka lagi tayo nag-BBP. Kailangan po, enjoy. Enjoy His Word. Pag tayo nag-a-abide in His Word, nakamiti tayo. Ina-enjoy natin yung traveling natin dito sa lupa. Alam natin sinasamahan tayo ng Diyos. Amen? Nag-enjoy po ba tayo? Palakpakan natin yung Diyos. Sa Diyos po, ang nagbigay ng lahat ng bagay sa atin to enjoy His Word, to enjoy His presence. Sabi po, the truth is not just intellectual knowledge, but relational, leading us to a deeper understanding of Jesus Christ. Yun ang gusto niya para sa enlightenment. The truth, yung katotohanan, is not just intellectual. Huwag lang tayong very knowledgeable. Yung parang, alam na natin, kahit kabisado pa natin ang Biblia from Genesis to Revelation. So, kung hindi naman ito nakikita sa buhay natin. Kung hindi naman tayo namumuhay sa pag-ibig, kung hindi tayo namumuhay sa kagalakan, kung hindi tayo namumuhay sa pagpapasensya, hindi namumuhay sa katapatan, hindi tayo namumuhay sa kahinahunan, hindi tayo namumuhay sa kabutihan, kabaitan, at pagpakontrol sa sarili. Pag-gusto ng Panginoon, enjoy our life by the help of the Holy Spirit in our life. Daily living, kailangan guided by the Holy Spirit. Those who are led by the Spirit of God, because we are children of God. Kaya ang anak ng Diyos, kaya imitate God, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 1, walk in love. Kailangan pag-ibig. Kaya nakaka-dire-diretso tayo kung laging ang buhay natin nakakonekta sa Diyos. Lord, laging ini-embrace tayo ng Diyos. Dahil nga gusto natin laging umuupo, sabi sabay tayong kakain, sabay tayong mag-uusap, sabay tayong laging nagtatawanan. Revelation chapter 3 verse 20,
lahat ng pinapasok sa puso ang Panginoong Yesus ay nag-uusap, ini-enjoy yung relationship with God. Ini-enjoy yung fellowship with God. Na kahit maraming problema, pero makukuha natin laging unity sa gitna ng maraming pagsubok. Amen. Amen. Masarap pong lumipit. Sabihan po natin yung katabi natin, God bless you, my sister, my brother in Christ. I love you with the love of the Lord. Amen. Kaya gusto ng Panginoon, deeper understanding of Christ. Yung lalim pang lumalim sa ating relasyon sa Diyos, yung ating fellowship with God, gusto ng Panginoon araw-araw. Kaya ang sarap mo habang naglalakad ka, habang ginagawa mo. Yung kalooban ng Diyos, nakangiti ka. Kaya lahat ng makakasalubong mo, ini-enjoy ang presence ng Panginoon. Kasi sa bawat pagsasalita natin, alam natin kung tayo sinasamahan ng Diyos. Kasi para kapag kausap mo na, di ba yung nararamdaman nila, na parang close na close kayo. Kahit ngayon mo lang nakita, pero ngayon mo lang siya nakausap, pero pakiramdam niya, magkaibigan na kayo na matagal. Ang sarap na, ganun sa evangelism. Parang pagkausap mo na, parang tagal na natin magkaibigan. Ngayon mo tayo nagkita, pero parang ini-enjoy ko yung presence mo. Ganun sa evangelism. Kaya ramdam ko, kaya kahit nung araw pa, pag nag-evangelize ako, kahit, kilala ba kita? Hindi. Pero, ini-enjoy ko na laging may kausap na talagang ipinapadala ng Panginoon yung puso ng Diyos doon sa taong kausap natin. Kaya ang sarap na, sabi ng Panginoon, naranasan ko yun eh, napupunta ako sa isang parang ano siya yun, pasyalan. May isang tao doon, kita ko lupot na lupot. Sabi ng Panginoon, puntahan mo, kausapin mo. Kaya nung pinunta ko yun, sabi ko, magandang hapon, magandang hapon, kumusta ka na? Parang malungkot po kayo ah. Pinasunod lang po kami. Nakalungkot niya. Napakahirap kong masunudan. Tapos, meron pa siyang anak na dadalhin sa ospital, napangga naman yung ambulansya, sakay-sakay siya. Kaya napakasaklap na nangyayari. Kaya yun, binigyan ng Panginoon, pinakausap ng Diyos, itong tao nito para bigyan ng comfort. Yung tao nito. Kaya naranasan niya na mayroong Diyos na nagbibigay ng katiwasayan, kapanatagan sa mga taong nahihirapan ng puso. Kaya yung naririnig nating salita, yung salita na ating minimeditate, hindi lang basta minimemorize ang salita ng Diyos, hindi lang intellectual knowledge. Kailangan ito, yung kasama natin ng Diyos, sabi ng Panginoon, wherever you go, I will be with you. Kaya nung tayo ay lalapit sa tao, nagbibigay tayo ng kapayapaan. Nagbibigay tayo ng kalakasan, nagbibigay tayo ng comfort, dahil ang Diyos ang may gawa nito. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya sa ating pinagagawa ng Diyos, kung alam natin ang katotohanan, ang katotohanan magpapalaya sa atin. Kung ito ay ginagawa natin, isinasagawa ang salita ng Diyos sa buhay natin. Sabi po ng 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 14. Sabi rito, kaya huwag kang maihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin ako ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Yan ang gusto ng Panginoon. Nakikihati tayo sa pagtitiis para sa Kanyang mabuting balita. The Gospel of Jesus Christ. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayo umasa sa sarili natin. Huwag sa sariling lakas. Sa lakas ng Diyos. Siya yung nagbibigay ng lakas sa atin. Philippians 4:13.
Ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mahihiyang ipatotoo ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga tayo nakapagbibigay ng kasayahan, kaligayahan sa ating Panginoon. Yung ating pagtutulong-tulong para dun sa ibinigay na mayroong Project Nehemiah o yung project dito sa Glorious Covenant Ministry, kung tuloy-tuloy natin itong gagawin. Kaya nga ito yung challenge to continue. Na kailangan, kung ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin, ay tayo mga tunay na alagad ng Diyos. Kailangan mag-cooperate tayo. Sabi ng verse 9, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Lahat ng gagawin natin, banal na gawain po yun. Kung ito ay talagang dali sa salita ng Diyos. Ginawa niya ito, hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 10, ngunit ito inahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Binakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Verse 11, para sa magandang balita ito, ako'y itinalagang mga ngaral, apostol at guro. Tatlong calling niya binigay. At iyan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Kaya kapag tayo ay may mga gawain na pinagkaloob ng Diyos, kung masyadong malaki yung ating tungkulin, malaki rin ang maraming pagdurusan daranasin ng mga lingkod ng Diyos. Mas marami ang na-receive, mas marami ang mga pagdurusa na nangyayari sa atin. Maraming challenge, maraming mga pagsubok, maraming problema, maraming tayong dadalhin. Pero sabi ng Panginoon, ngunit, hindi ako nahihiya sapagkat inala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak ko maiingatan niya hanggang sa muling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Tayo rin po bilang mga katiwala ng Diyos. Ano man yung mga role natin sa ministry, gampanan natin na with all our heart. Kasi tayo po lahat katiwala. Pinagtiwalaan tayo ng mga gawain lahat sa music ministry, pinagkatiwalaan lahat yung mga nasa ibang department, lalo na yung matataas yung tungkulin. Titingnan natin, mas maraming hirap na. Yung pagiging administrator, yung head ministry, head minister, lahat. Talagang, pero huwag tayo magtaka kung tayo ay nagdaranas ng maraming hirap. Kasi talagang kung ano yung pinagkatiwala sa atin, kailangan kahit mahirap, gagawin natin ang buong puso. Kaya nga binibigyan tayo ng enlightenment of the truth. Hindi lang basta abide in the truth. Understanding to a deeper awareness, deeper understanding of our calling with our God. Sabi ng verse 13, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo. Tingnan niyo po. At nanatili ka sa pananampalataya. Yung mabubuting aral na itinuro sa atin, kailangan naka-steady. Manatili ka sa pananampalataya, steady ulit. Pag-ibig, pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo po kailangan ma-maintain natin yung aral na binigay sa atin, pananatili sa pananampalataya. Ganyan ang ginawa ni Apostle Paul sa 2 Timothy 4:8. Lahat ginawa niya. Nagampanan niya yun. At saka sabi niya, puputulong, dala-dala ng Diyos yung puputulong sa kanya. Dahil nagampanan niya ng mahusay. Kaya tayo, na may mga tungkulin sa church, gampanan lang natin yung lahat ng pinagagawa ng Diyos. Amen? Amen.
Lahat tayo may gampanin bilang pastor. Hindi po ito titulo. Kayo na kaya magpastor. Hindi po ito titulo. Ito po ay responsibilidad. Nakita niyo po? Napakahirap po ito ngayon dito Kayo kaya ngayon rito. Hala niyo, madali. Grabe. Unang tayo ko dito, nangangatid talaga ako. Sabi ko, Lord, have mercy on me. Napakahirap ito ngayon sa dito. Napakahirap ito magturo. Kasi baka magkamali. Accountable ako sa Lord. Sa lahat ng sasabihin ko dito. Kaya lahat ng aming pinipipir na topic, pinag-aaralan mabuti. Kasi pananagutan namin ang malaki sa Panginoon. Kasi kung mali ang binigay namin sa inyo, edi mali ang session nyo sa iba. Kaya kami po ingat na ingat ng maglagay. Kaya sabi nga, yung dati, kilalanan ako, huwag mo sasabihin na wala doon sa papel mo. Kaya tama naman yung naunawaan ko kasi napakabigat. Pag tama ang sineshare natin, sasamahan tayo ng Diyos. Pinapaliwanagan tayo ng Diyos, ini-enlighten, binibigyan ng deeper understanding of His message. The message na dala-dala namin, si Kristo lang, wala nang iba. Si Kristo lang po. Kaya pag-uwi tayo, sasalubong tayo sa ating mga mahal, sabihin lang natin, napakabuti ng Diyos. Sabihin natin sa katabi natin, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Mabuti ng Diyos. Napakasarap. Sabi ng Panginoon sa verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ano ba yung mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo? Si Kristo Jesus. Yan ang pinakamabuting bagay na dala-dala natin, yung salita ng Diyos, bagay, yung Biblia. Kaya nga sabi ng Galatians 5:22 and 23, kailangan ingatan natin yung pag-ibig ng Diyos, yung kagalangan ng Diyos, hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya lahat ng kay Kristo lang nagmula. Kaya isa lang yan. The presence of the Holy Spirit is love. The character of the Holy Spirit is love. The character of Jesus is love. Kaya nga ang Diyos, sabi niya sa yung unang word dun sa Golgotha, forgive them because they don't know what they're doing. Pagmamahal ang binigay ng Diyos. Kahit tayo nagkakasala, mahal na mahal tayo ng Diyos, binibigyan lagi tayo ng tsansa na magbago. Kaya nga sabi ng 2 Peter 3:9, kaya nga pinapahaba niya ang panahon na binibigyan tayo ng pagkakataong magsisi at magbago. Yan ang Diyos. Kung bakit tayo tinawag. Kaya yung dala-dala natin na piniingatan ng Diyos, challenge to continue dala natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Tuloy-tuloy natin ingatan yung ipinagkatiwala ng Diyos na mabuting bagay sa atin. Ano ba yung mga mabuting bagay? Yung ating mga talento. Gamitin sa Panginoon. Lahat, kung ikaw ay mahusay na musician, pinagkatiwala yun ng Santo Espiritu. Kaya tayo, nag-worship, nagpupuri sa Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo. Yan ang nagbibigay ng gabay para ang gaway na isang maging matagumpay. Ang message, nagiging matagumpay ang pagpapahayag kung ito ay sinasama ng Santo Espiritu. Pero kung ito ay puro head knowledge, walang malalagak sa puso.
Kasi ang Diyos nagsasalita sa puso at kailangan tanggapin ninyo mula sa puso para baguhin, to transform us and give us freedom in our life. Number 3, the emancipation of freedom. Sabi ng verse 32b, and the truth will set you free. Kaya yung emancipation, ito yung pagpapalaya sa katotohanan at tayo ay pinapalaya dito. Sabi niya sa Tagalog, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kailangan alam natin na tayo ay pinangakuan ng Diyos. Jesus promises that His truth will liberate us from the bondage of sin, fear, and lies. Tatlong bagay nagli-liberate, nagpapalaya sa atin. Tatlong bagay. Bondage of sin, yung paulit-ulit na ginagawang kasalanan. Liberate us from fear, yung takot. Na kahit lumilindol sa iba't ibang dako ng Pilipinas, tayo nakakaranas ng lindol. Pero hindi tayo natatakot dahil alam natin, hindi tayo pababayaan at iiwan ng ating Diyos na buhay. Pangako niya dito sa atin. Hallelujah. God wants to liberate us from the bondage of lies. Kaya yung pagsisinungaling, hindi na bagay sa Kristiyano ang magsinungaling. Maganda ka ba? Oo naman. Yata ito. Pero maganda eh, kahit hindi maganda, sabihin maganda siya. Pag sinabing pogi ka, yes, kita-kita naman eh. Yaba. Sinungaling. Ang totoo po, maging honest tayo in our thinking, maging honest sa lalabas sa bibig natin. Yun ang gusto ng Panginoon na palayain tayo in the bondage of sin, bondage of fear. Huwag tayong matatakot dahil sasamahan tayo ng Diyos wherever we go. This freedom enable us ng dalawang bagay: to live with purpose, confidence in Christ. Dalawang bagay lang po. Doon sa emancipation of freedom. Yung freedom enable us to live with purpose. Kailangan namumuhay tayo na meron layunin sa buhay. Hindi lang basta tayo lakbay ng lakbay, pasyal ng pasyal. Kailangan may layunin, bakit natin ginagawa ito? Yun yung gusto ng Panginoon. Live with purpose. Bakit pa tayo merong project Nehemiah? Kasi hindi lang merong purpose, bakit ka may pinansyal para ibigay dito at para mangyari ang kanyang dakilang karapatan. Sa panahon ni Nehemiah, lahat talagang nag-participate, maging yung hari, pinadala. Yung mga governor na kasama-sama ni Nehemiah ay kasama rin na nag-contribute, pati yung mga tao nag-participate. Kaya yung challenge to continue, kung ano pinagagawa ng Diyos sa buhay natin, kahit meron tayong mga pledges, gawin natin ito para sa Diyos. Amen? Gusto ba natin mas ma-enjoy natin yung pagtitipon na mas malaki kaysa rito? O gusto nyo, okay na to? Okay na kayo dito? Amen? O hindi pa? Gusto nyo mas malaki? Excited ako sa gagawin ng Panginoon. Wala akong hawak na pera, pero Lord, bigyan mo kami pera para makapag-prepare. Kaya nga narinig kayo sa kapatid, sabi niya, sa kanya lang, sarili, gusto niya 50,000 ibigay niya. Grabe naman yun.
Pero kung kaya, kasi wala namang mali, wala namang hindi kaya ang Diyos. Walang mahirap sa Diyos, basta ginusto. Amen? Amen? May mahirap po ba sa Diyos? May mahirap po ba sa Diyos? Sabi ng Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, walang mahirap sa akin. Yan ang Diyos. Siya mismo nagsabi, kahit sa mga anak, basta meron tayong desire, mag-desire lang tayo, gagawa ang Diyos in our behalf. Kaya meron tayong pledges to live with purpose. Kaya lang tayo, hindi tayo singaw sa mundo ito. Kailangan kung bakit tayo sinilang, may purpose. Magiging member tayo ng Glorious Covenant para bigyan ng paragal ang Diyos ng buhay. Amen. Para bigyan ng kaluguran ng Diyos. Kailangan kumpiyansa tayo na tayo ay gagawa para sa kanyang kaharian at bigyan siya ng kaluwalhatian. Sabi ng 2 Corinthians 3:17, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. Kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon ay mayroong kalayaan. Kaya ang sarap nito, malaya natin gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi gagawin yung sarili nating kagustuhan, kundi guided by the Spirit of God. Para sa ating conclusion, the challenge to continue is essential in our discipleship. Resolve to abide in Christ, God's Word, seek His truth, experience the freedom only Christ can provide. Ang Diyos lang, maranasan natin ang kapayapaan, kalayaan na gusto ng Panginoon, ang Diyos lang ang magbibigay. Yung salita ng Diyos, we abide in His Word and seeking His truth. Hallelujah. Hilingan po natin ang lahat ay tumayo.